Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chef Sunny o mas kilala sa tawag na Chef De Calvo. Sa gabing ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng sinibano. Ang sinibano po ay hindi siya basta-basta isang tradisyonal na luto. Ito po ay isang lutong bahay na natutunan ko sa aking yumaong ina. Ang pagkakaiba sa sinibano ay pinaghalong baboy at manok. At the same time, isisigang mo sila ng sabay. So dito, marami po kayong matutuklasan na kakaiba. Basta ibang klase po ang pagkakaluto ng sinibano. Ito po is original po, galing po sa aking nanay na ipinasa po sa akin. Sa video po ngayon, ay papakita ko po sa inyo kung paano siya step by step, kung paano iluto ang isang sinibano. Sinigang na baboy at manok. Yun po ang pinaka-original term niya is sinibano. So magsisimula na po tayo. Una, ipapakita ko po sa inyo yung mga ingredient. Yan. Meron po tayong kangkong, sitaw na may okra. Tapos hindi po mawawala yung manok at saka baboy. Meron din pong gabi na binabad sa tubig na mainit, na may asin, at meron po tayong radish na binabad sa tubig para mawala yung angto. Tapos meron tayong luya, sibuyas, at saka bawang. Ay, baliktad, sibuyas, bawang. At meron din po tayong sinigang mix sa gabi. Yan. So, ngayon po, i-demo ko po. Pinaka-importante po sa lahat ay ito yung kakaiba. Yan. Kung mapapansin nyo po, kulay puti siya. Ito po yung pinaghugasan ng bigas. Opo, tama po yung narinig nyo. Pinaghugasan po yan ng bigas na isinaing po namin. Ito po yung kakaiba dito. Actually, ito po yung kakaiba dito eh. Sa common kasi, sa very common na traditional na sinigang ng mga Pilipino is, pag sinabing sinigang na manok lang. Pag sinabing sinigang na baboy, baboy lang. Pag sinabing sinigang na isda, isda lang. So dito po sa video ko ngayon, na i-share sa inyo, marami pong kakaiba dito kasi unang-una, isa lang po ako sa gumagawa ng sinigang na pinagsasama ang baboy at manok. At the same time, meron po siyang pinaghugasan ng sinaing. Malinis po yan ha. Hindi po kami lumalabag sa food handling safety. Kaya ipapakita ko sa inyo ito lahat kung paano ginagawa at kung paano alisin ang lansa ng manok para maging match ang lasa ng manok at saka baboy. Gumamit po tayo ng liempo at saka leg quarter. Lahat po yan fresh. Binili po namin yan sa meat shop, talagang karkas po siya. Tsaka yung sikat na branded ng manok. Yon. So, sisimula po tayo ngayon na bubuksan po natin yung kalan. Unang-una po, syempre konting ingat. Yan. Ayaw pa magbukas ah. Syempre, gamit din po natin yung paboritong sansya ng aking yumaong lola, tsaka biyanan. Yan. Una, ilalaglag po natin ang bawang. Hintayin po natin siya mag golden brown para lumabas po yung aroma. And trivia po pala, syempre, ang mga ganitong ingredient po is isa po ito sa nagpapasarap ng mga luto. Yan. Sunod po natin ay sibuyas. Actually, pwede itong lagyan ng kamatis.
Kaso hindi ko po nilalagyan kasi hindi po makakamatis yung kakain dito sa bahay. Kaya, yan. Iiwan muna natin pansamantala yung luya. Bakit? Kasi ang luya po is gagamitin natin ito mamaya sa manok. Uunahin po natin igisa is yung baboy muna. Yan. Kapag nagigisa po kayo, wag na wag nyo pong ibubuhos para hindi po sumama yung lansang tubig. Yan. So yun, habang ginigisa po natin siya, para magkaroon na po ng lasa yung karne, titimplahan na po natin siya. Lalagyan po natin ng asin. Yan. Asin po. Yung konting asin lang na maglalasa sa karne, para yung lasa po ng mga ingredients natin is kumapit na dun sa lasa. Except pa po dyan yung pag may sabaw na siya, kasi ito po igigisa pa lang po natin. Kaya kahit hindi po ganun kadami, okay lang. Basta magkalasa lang po siya ng konti. Kasi ang talagang highlights po dyan is kailangan bigyan siya ng lasa doon na sa meron na siyang sabaw. Ayan. So yun, Tatanggalin na po natin siya ngayon ng hinaan po natin ng apoy. Ayan. Tatanggalin na po natin siya isa-isa. So kung mapapansin nyo po, tinanggal ko po isa-isa yung karne para isunod na po yung manok. Tapos, dadagdagan lang po natin ng konting mantika ulit para naman sa chicken. Yan. So yun, isusunod na po natin igisa is yung manok. Yan. Medyo matrabaho siya pero worth it po ito kasi sobrang sarap nito pag naluto. Yan. Lagay na po sa hugasan. Saka po natin ngayon ilalagay yung luya. Yan. Konting luya lang po kasi itatapon din naman po yan. Yan.
Katulad din po ng baboy, titimplahan din po natin siya. Lalagyan po natin ng konting-konting asin lang. Naku, kung maaamoy nyo lang po yung niluto ko. Sobrang sarap po yan. So yun, ito na po. Tapos na siyang igisa. Yan. Golden brown na po siya. Para hindi po maalis po yung yung lansa ng manok. Iginisa na po natin siya. Yan po. Ang sunod po natin gagawin is huhugasan po natin siya ng tubig na mainit. Ngayon po, pagkahugas po natin, tatanggalin po natin siya isa-isa. Yan. So yun, ngayon magsisimula na tayong isigang yung mga karne. Natapos na siyang igisa. So yung unang ilalagay natin syempre yung mga karne na yan. Baboy. Yan. Yan. Muy tunog. Tapos sunod na natin yung manok. Yan. Ngayon, susunod na po natin is lalagay na po natin yung pinaghugasan ng sinaing. Yan. So yun, nilagyan na po natin ng pinaghugasan ng sinaing. So ang susunod po natin ilalagay is etong mga gulay na to kasi mahirap po silang maluto. Yan, gaya ng gabi at saka yung labanos. Ilalagay po muna natin is yung gabi. Yan. Para po habang kumukulo yung niluluto natin, at the same time naluluto na siya at nadudurog. Sensya na po kayo sa kalan ha, ay sa kasarola, walang hawakan yung takip. Sunod naman po ay yung labanos. Para po maluto na siya, lumasa dun sa sabaw. Yan.
Yan. Tapos, ilaglag na rin natin yung mga gulay na mahirap o matagal maluto. Yan. Okra, sitaw, kasi sila yung magpapalasa dun sa kabuuan ng sinigang. Kaso mahirap nga lang silang maluto kasi medyo may katigasan yung mga ganyang gulay. Ang huli po natin ilalagay is yung kangkong, mamaya na to. Pagka siguro after ng lahat ng proseso, siya yung pinakahuli dahil madali po siyang maluto, madali po siyang madurog. Ngayon, titimplahan na po natin. Titimplahan po natin. So, gagawa po tayo ng sukatan. Ang sikreto po ng masarap na pagluluto is napaka-basic lang. Magsimula ka muna sa matabang. Kasi pag matabang, pwede mo pa siyang dagdagan. Pero pag umalat yan, at naremedyoan mo, dinagdagan mo ng sabaw, magugulo yung lasa niya, hindi na mahahabol, hindi na mareremedyoan. Unlike pag nagsimula ka sa matabang, dagdag ka lang ng dagdag ng pampalasa. Yung dito po sa Ajinomoto, 1, 2, 3, 4. Ganun lang, 4 na tigdadalawa lang para hindi ganun ka yung lasa. Ngayon, hihintayin na lang po natin siyang kumulo. Opo, tama yung narinig nyo, hintayin lang po natin siyang kumulo para mag-mix yung sarap ng gulay. Kasi trivia nga pala ha, eto natutunan ko lang sa kusina ng dati kong napagtrabahuan. Iba't iba ang lasa o ang alat ng toyo, asin, at saka ng patis. Ang toyo, ilalagay yan usually sa adobo. Yung asin, ganun din. Pero kapag nasobrahan sila, lalo pag may tamis ng konti, dun po papasok yung patis para ibalanse yung lasa ng lahat ng niluluto mo. Like yung gulay, yung condiments, ang pinaka-magbabalanse po niyan is yung patis. Pero yung patis po, yan po yung pinakahuling ilalagay nyo para matimplahan nyo siya ng maayos. Kasi sa totoo lang, sa personal experience ko, iba talaga yung alat ng toyo, patis, at saka ng asin. So yun, hintayin na lang po nating kumulo. So yun, kung makikita nyo po, kumukulo na siya. Yan. Ganun siya kasarap. Yan. Ilalagay naman po natin ngayon is yung pampalasa. Yan. Sa 1 kilo, 1 litro. Pero kami, dahil hindi kami masyadong mahilig sa maasim ng sobra. Yan. Haluin na po natin. Yan. Tingnan nyo po kung gaano kasarap ang aking luto. Yan. I-feature mo. Napakaganda, napakasarap. So yun po, titimplahan na po natin siya kung gaano kasarap. Kung ano po yung kulang para at least malaman po kung ano ba yung kulang dun sa timpla ko. Actually, sapat na eh. Wala nang halos idadagdag. Pero sabi nga, ang magbabalanse talaga ng lasa ng isang luto is yung fish sauce o sa Tagalog, patis. Yan. Lalagyan po natin siya ng sensya na po nalaglag. Medyo natataranta po ako eh. Yan.
Ito po yung magbabalanse ng lasa ng lahat. Yan, isang ganyan lang po. Sapat na yan. Yan. Ngayon, kung type nyo yung medyo masabaw, pwede nyo pa po siyang dagdagan. Wag ng tubig na galing sa gripo. Ang idadagdag nyo po is yung tubig na galing sa thermos. Kasi ito po, mababa na yung bacterial percentage niya. At the same time, may init po siya. Kaya hindi po ganun katagal yung niya, ipakukulo. Hindi magkokos ng sobrang daming oras. Yan. Yan po ang sinigang na banok ni Chef De Calvo. Ngayon, ihintayin po natin siyang kumulo ng konti. I-mix lang po siya ng i-mix. Yan. Sobrang dali lang po nitong recipe na to. Yan. Saka na po natin ilalagay yung kangkong. Trivia, dapat po bago natin ilagay yung mga vegetable, may hugas po siya o hinuhugasan para po yung mga alikabok dun sa palengke o sa pinagbilhan nyo is mahugasan siya. Safety food po tayo. Yan. Huwag po natin siyang hahaluin pagkalagay. Hayaan po natin siyang maluto sa sarili niyang pamamaraan para hindi po madurog. Yan. Tapos tatakpan po natin. After 3 to 5 minutes, pwede na po siyang kainin. Yan po yung sinigang ni Chef De Calvo na kung tawagin ay sinibanok. Yan, sinibanok. Sinigang na magkahalo ang baboy at manok. So yun, magandang gabi po na at least naipakita ko sa inyo yung recipe na minana ko pa sa aking nanay na Yumao. Yun. Maraming salamat po sa panonood ng video and bye-bye.